good morning. So today's video, I'll be sharing with you my experience with my BPI Edge credit card, okay? And also to give you awareness and reminder regarding with this BPI Edge. Okay. So, ma-receive ko tong BPI ko na to, BPI Edge credit card na to. Ito po yung itsura niya. Ayan, ganyan po. 1 year ago. So, ibig sabihin, nag 1 year na po ito. Then, after 1 year, buti na lang po, mahilig ako mag-check ng email ko. So, pag open ko ng email, may nabasa akong BPI statement. So, hindi ko masyadong pinapansin kasi iniisip ko mga promo, nag-offer sila mga promo, ganito, ganyan. Ganun naman po yung mga banks, diba? So, hindi ko siya pinansin. Then, nagsuscroll lang ako ng message sa email ko. Tapos, may nabasa akong statement of account. So, parang, yeah, it caught my attention, yung statement of account. Sabi ko, bakit parang kakaiba to? Then, inopen ko, statement of account nga po talaga. From BPI. So, sabi ko, baka naman scam to or ginagaya lang yung email ng BPI or something, ganyan. Kasi, di ba, uso ngayon, maraming mga hacker, mga scammer. So, to make it sure, tumawag po ako sa customer service ng BPI. So, yun nga po. So, totoo nga. So, tinanong ko, sabi ko, ma'am, kahit po pala hindi ko ina-activate yung card ko or hindi ko pa ginagamit, so, obligado na talaga pala akong magbayad ng monthly nito. Kasi nasanay po ako sa ibang credit card na yearly nagbabayad, annual fee po yung binabayaran. May 1,500, may 3,000, yung ganun. So, first time ko po kasing naka-experience ng monthly babayaran yung credit card kahit hindi mo ginagamit. So, sabi niya, ma'am, yes ma'am, yung BPI Edge po kasi, iba kasi yung card na to. Nakalimutan ko yung exact words na sinabi niya. Basta, iba-iba kasi yung type ng credit card. So, yung BPI Edge po, ganun po yung style niya. Ganun po yung payment niya. Hindi siya yearly, monthly po. So, 120 pesos po yung monthly nito. After 1 year ha, yung 1 year kasi free. So, after 1 year, dun ka na magsa-start ng monthly payables mo as usage, card usage fee po yung tawag doon. So, 120 po. As my personal experience, 120 po ang monthly ng BPI Edge ko. So, I don't know po sa iba, baka depende po sa credit limit. Kasi hindi naman po malaki yung credit limit nito dun sa akin. Parang nasa 30 something lang. So, pero hindi ko pa po ginagamit ito at hindi ko nga din po ina-activate pa. Kasi, yun nga po, may iba pa akong ginagamit na credit card at hindi ko pa naman po kailangan. Kaya, hindi ko talaga siya inactivate. Kaya, I did not expect po na magkakaroon ako ng payables o makakatanggap ako ng statement of account from BPI. So, pero yun nga, good thing kasi nag-check ako ng email. Hindi naman siya malaking halaga. Napakaliit lang po ng 120 pesos monthly, di ba? So, hindi siya super bigat sa bulsa. Kaya, hindi ko pa po pinapakat ito. So, mawawala lang po yung monthly payables na sa BPI Edge mo once na pinakat mo to sa bangko, na mag-request ka na ikakat mo na yung BPI Edge credit card mo sa kanila. So, wala ka nang babayaran kapag pinakat mo na. Pero sa akin kasi, hindi ko pa pinapakat kasi sabi ko, kaya ko pa namang bayaran. Hindi pa naman siya super hassle sa akin. Kasi binabayaran ko lang po siya through GCash. So, yun po, right after kung na-confirm na sa bank, na babayaran ngayon monthly, kahit malayo pa po yung due date niya, binayaran ko na po through GCash. Ayoko po nang may iniisip na ganyan, may mga due date, kasi alam mo yun, lahat ng tao naghahangad na magkaroon ng good credit standing sa bangko. So, imagine mo, mahirap tanggapin kapag nagkaroon ka ng mga late payment record sa bangko, mga penalty, mga charges sa bangko na nandahil lang sa 120 pesos at nandahil lang sa hindi ka aware na may mga ganito palang scenario sa credit card, di ba? Na kahit hindi mo ina-activate, may pwede ka nang bayaran after 1 year. So, yung mga ganong scenario na dapat pala talaga nagkakaroon tayo ng awareness sa mga ganito. Kasi walang taong gustong masira yung pangalan sa bangko nang dahil lang sa ganyang kaliit na amount. Hindi siya worth it, no? Hindi siya worth it na ikasira ng pangalan mo sa bangko yung 120 pesos.
Hindi talaga. Hindi talaga siya. Mahirap talaga siyang tanggapin. Talagang pasalamat talaga ako na nag-check talaga ako ng email at ginagawa ko talagang habit ang mag-check ng email every day or every other day. So, kaya sa mga credit card holders, talagang sipagin nyo yung sarili nyo. Dapat sipagin talaga kayo palagi na mag-check ng email kasi malaking bagay. So, imagine nyo kung hindi ko na-check yung email, nagkaroon ako ng late payment at mga penalty dahil lang sa 120 pesos. So, mahirap siyang tanggapin. Kasi, advance ako magbayad sa bangko. Kaya, ayoko ng ganun. Kaya talaga buti na lang. Kaya sa mga taong ganun yung prinsipyo pagdating sa mga payable sa bank. So, malaking tulong to. Kahit hindi ka BPI Edge credit card holder, basta credit card holder ka, regardless kung anong bank, talagang malaking tulong to, yung awareness na to, na i-check mo yung email nyo kasi baka mamaya may mga statement of account na kayo dyan. So, sayang naman kung magkakaroon ka ng late payments or penalty ng dahil lang sa hindi ka aware. So, yun lang po yung intention ng video ko na to, is to give you awareness. Wala po akong negative comment sa BPI kasi nagpapasalamat naman po akong pinagkakatiwalaan ako ng BPI na magkaroon ng credit card. So, yun nga lang po, kinabahan lang po ako ng konti kasi syempre, nag-iingat naman tayo iniingatan natin yung pangalan natin sa bank. So, yun po. Yun lang naman po. So, sana makatulong po sa mga credit card holders na para naman ma-avoid natin yung mga ganung scenario. 'Di ba? So, thank you so much po. Sana makatulong tong video.